Pinayagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na makalabas mula sa pagkakakulong sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang sinibak na pulis na pangunahing sospek sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Pinakawalan ko dahil bakasyon ang Senado ng more than 1 month. Walang magaganap na hearing. Well, bakasyon, naka-break ang Senado, pahayag ni de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nanguna sa pagdinig sa kaso ni Camilon. So, hindi ko kinakailangan presensya niya. Pagbalik ng Senado, kung magkakaroon pa kami ng hearing, ipapatawag natin ulit siya, dagdag pa niya. Noong Martes, pinasight in contempt ng komite si dating Police Major Alan De Castro, matapos magsinungaling at itanggi na may relasyon sila ng nawawalang beauty queen. Sabi pa ni de la Rosa, personal niyang desisyon na palayain si De Castro at walang nagkumbinsi sa kanya na palabasin ito sa Senado. Iyon naman for humanitarian reason na rin na magbabakasyon ang Senado, tapos sila nakakulong dyan. So anyway, kung kailangan din nating pwede ipatawag yan, kung mag-hearing din ulit, sabi pa ng Senador. May susunod pa hubang pagdinig dahil mukhang medyo bitin ang kahapon ninyo, Senator Bato? Meron pa. In fact, yung police major na suspect sa yung beauty queen na si Camilon, yung Camilon case na disappearance, hanggang hindi pa nakita. Sinayad ko kahapon in contempt at kinulong ko sa Senado. So we expect na meron pang succeeding hearing dahil nga nakakulong siya ngayon doon sa Senado. Oh, bakit nga po ninyo ipinakontempt? Hindi ho kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Unang-una, tinanong ko siya kung girlfriend mo ba yung nawawalang babae? Yung nawawalang beauty queen? Sabi niya, hindi po, Your Honor. Hindi ko girlfriend yun. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister, ay talagang sinasabi na girlfriend niya. Tapos yung mga barkada ng nawawalang beauty queen, nag-execute ng pinapit na girlfriend talaga niya yon at may nakalap na mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures. So therefore, tinanong ko rin yung investigator ng NBI, ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung investigator ng PNP sa IDG, ang kanyang conclusion is talagang girlfriend niya, sir, yung nawawala. So, napakabigat na lahat ng yung issue ay yung punto na nagko-confirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay napakaraming testimonial evidence at saka yung meron pang physical evidence, yung mga pictures, lahat na. At saka yung conclusion mismo ng investigator, mga seasoned investigator yan, hindi yan, very slim ang chance na magkakamali sila sa kanilang conclusion. Tapos siya, wala naman siyang controverting evidence na present. Kasi sabi ko, you show cause why I cannot cite you in contempt. Ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal statement lang niya, testimony lang niya, at wala siyang may presenta na ibang corroborating statements or corroborating evidence. So, sabi ko, I am not satisfied. This chair is not satisfied with your answers. Therefore, you're lying. You're lying before this committee. So, I would rule for the citing in contempt against the said person. Moved by Senator Robinol Padilla. Opo. Senator Bato, ano ho bang significance kung ma-establish man po ninyo sa pagdinig ng Senado kung may relasyon talagang yung dalawa or wala? Ang maganda doon, makita natin na nagpakatotoo siya sa kanyang sinasabi. Kasi useless yung gaganapin natin ng inquiry in aid of legislation kung puro pagsisinungaling yung ating inimbestigahan. So marami tayong ma-unearth kung from the ma-establish na natin na girlfriend niya yun, then malaking bagay na yun to start with, to begin with, sa investigation. Pero first question pa lang, nagsisinungaling na siya. So, useless yung magiging takbo ng investigation kung gano'n ang
ating resource person. Opo. Very evasive, very lying siya. At nasa kustodiyan na po ninyo, 'di ba? Sa Senado po si De Castro. Ano yung dapat mangyari para ma-lift yung contempt order sa kanya, Senator? Well, next hearing, if the committee will be satisfied with his answers, magiging cooperative na siya at hindi na siya magsisinungaling. Amin lang naman yung pagsinungaling because hindi naman tayo pulisya tapos magsisinungaling siya sa committee. That's very unbecoming of him. At saka, huwag niya kami lukuhin. Ako, retired police ako. Hindi niya ako pwede lukuhin. Alam na alam ko yung mga pangyayari na yan. Kaya, kung magsabi na siya ng totoo, din we might lift his contempt order. Opo. Senator, may mga nagtatanong, lagi ho kapag every issue ho na pumuputok sa balita, iniimbestigahan po ng Senado at ang lagi natin sinasabi, in aid of legislation. Ito pong kaso ni Catherine Camilon ay may ongoing court case na po. So sa side po ng Senate, ano yung aid of legislation na nakikita natin out of our congressional hearings ngayon? Number one, yung internal disciplinary mechanism ng PNP. Sinisisi nila ngayon ang PNP. Bakit daw dinismiss kaagad si Camilo, si De Jesus? Pag-dismiss ng, yun nga, ang police is nag-iingat na rin, no? Kaagad, pinatakbo na yung administrative case ng suspect ni De Jesus. De Castro. So, De Castro. So, dismiss siya. Nung siya na-dismiss, wala ng jurisdiction ng PNP over him. So, in the absence of a warrant of arrest, liable yung police for arbitrary detention kung papatuloy niya yung pagkulong kay De Castro. So, nirelease niya. So, yan ngayon ang mga gaps na hanapan natin ng paraan through legislation na kung paano natin ma-address yung ganyan. Hindi na mahinto. Kaya hanapan natin ng paraan paano ma-disiplina itong mga police through legislation na mag-empower ng liderato ng kapulisan na ma-disiplina yung kanilang hanay. At yan nga, right away, yung ginagawa ko ngayon na batas, yung PNP reorganization bill. Opo. Na pumasa na sa both houses at i-enroll na sa Malacanang for signature ng presidente. Yun nga, nilaban ko. Dahil after that hearing, at the previous hearings pa, yung nangyari sa Digamo case, yung nangyari doon sa Negros Oriental, yung nangyari sa Misamis Occidental, yung mayor na kinulong ng congressman, lahat yung nakikita natin yung role ng police. Kung paano natin malilimit sana yung involvement ng police sa paggamit ng mga politiko na magamit yung police sa kanilang mga personal intentions, yung mga politiko na yan. So, minabuti ko na pinail ko doon sa organization bill na yung chief PNP, lahat ng commanders down the line, regional directors, provincial directors, chief of police, ay magkakaroon ng power na i-detain yung kanilang mga police pag ito'y akusado ng mabigat na kaso. Kahit na wala pang warrant of arrest. Kagaya ba sa PNP, as Armed Forces of the Philippines, kung saan yung kanilang mga kasundaluhan, kapag ito'y reported na may ginawang abuso, ginawang kasalanan, kahit na walang warrant of arrest, pwede nilang ikulong yung kanilang sundalo. Kasi sa kaso ng polis, reklamo palagi ng mga complainant, sir, nag-file na kami ng kaso, wala pang warrant of arrest, libreng nakakalaya itong polis at hinaharas kami na i-withdraw yung kaso. O yung mga witnesses namin, sir, ay binabayaran ng polis para umatras. So, dyan nakita natin ang problema. So, minabuti ko doon sa ginawa po ng bill na bibigyan ng power yung mga commanders ng police na ikulong talaga yung mga police. Pero yun nga, pagdating doon sa Bicameral Conference Committee, ayun na, naglalabasan na yung opposition ng mga kasamahan natin sa House of Representatives at saka sa Senate mismo na magiging unconstitutional daw yung ganyan na bill. Kapag kasi ang police ay civilian in character
civilian character na hindi na ito military. Pwede lang yan sa military gawin pero sa police hindi na kasi civilian na ang police. So yun nga, malungkot tayo at natanggal yung particular provision na yon. But again, itong ating mga ginagawang pag-hearing, nahanapan natin ng paraan talaga na makaproduce tayo ng legislation na makapagpabuti sa disciplinary mechanism ng ating kapulisan para hindi na pabalik-balik itong mga ganitong incident. Opo. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.